Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang Goldman Sachs ay gusto po niyang makipag-partner dito kay BlackRock at saka kay Grayscale para sa Bitcoin ETF roll. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay ang Goldman Sachs, isa po siyang malaking bangko sa bansang Amerika, ay nagbabalak po siya na maging isang authorized participant para sa Bitcoin ETF ng BlackRock at Grayscale. Ayan, ayon po sa isang ulat ng CoinDesk, ang bangko ay kasalukuyang nakikipag-usap sa mga kaukulang partido upang maging isang authorized participant para sa mga ETF ng mga asset manager kapag sila ay nakakuha ng pahintulot mula sa US SEC. Yan, ang balitang ito ay dumating matapos ang BlackRock at iba pang mga asset manager ay nagkipag-meeting kamakailan lamang sa SEC para pag-usapan ang mga pagbabago sa kanilang mga filing na nag-update sa kanilang fund redemption sa isang cash-only module. Ang ginawa ng Grayscale ang mga katulad na pagbabago na nag-switch sa cash-only redemptions ayon sa kamakailang ulat ng The Crypto Basic. Gayunpaman ay hindi nagbigay ang kumpanya ng impormasyon tungkol sa anumang authorized participants para sa kanyang ETF. Ang mga usapan tungkol sa mga AP ay nagpapatunay ng progreso sa paglalakbay ng ETF. Ayan, sa madaling salita ay ang Goldman Sachs ay nagpaplano ng isang authorized participant para sa Bitcoin ETF ng BlackRock at Grayscale. Kasalukuyan silang nakikipag-usap sa mga kaukulang partido para sa posisyon na ito kapag sila ay nakakuha na ng pahintulot mula sa US SEC. Ang mga pag-uusap na ito ay nagpapatunay na may progreso sa paglalakbay ng ETF. Ayan, dito naman po tayo, why APs are crucial to ETF. Ang mga authorized participants or AP ay mahalagang bahagi ng mundo ng ETF dahil sila ang nagpapadali ng paglikha at pag-redeem ng mga shares ng ETF. Karaniwan silang malalaking institusyong mga malalaking financial institution o market makers na pinahihintulutan ng issuer ng ETF at sa kasong ito ang BlackRock at ang Grayscale. Kaya yan, ang AP ay nagpapadali ng proseso sa pamamagitan ng pagpapalit ng isang basket ng mga assets para sa mga shares ng ETF or paglikha o mga shares ng ETF para sa mga assets pagre-redeem. Ang prosesong ito ay tumutulong na panatilihing nasa linya ang presyo sa market ng ETF sa kanyang net asset value or NAV at nagtitiyak ng likas na kasaganaan sa secondary market. Kaya sa madaling salita, ang mga authorized participants or AP ay mahalagang bahagi ng mundo ng ETF. Sila ay nagpapadali ng paglikha at pag-redeem ng mga shares ng ETF. Ang kanilang mga gawain ay tumutulong na panatilihin ang presyo sa market ng ETF na nasa linya sa kanyang net asset value or NAV at nagtitiyak ng likas na kasaganaan sa secondary market. Yan, growing institutional interest in the Bitcoin. Kaya yan, maraming malalaking bangko at institution ang nagpapakita ng interest sa mga darating na Bitcoin Exchange Traded Funds or BTC ETF. Hindi lamang Goldman Sachs ang naghahangad na maging authorized participant para sa mga ito. Kamakailan lamang kinumpirma ng mga ulat na pinili ng BlackRock
isang malaking investment company. Ang ilang institusyong ilang mga institution bilang mga AP or authorized participants para sa kanilang iShares BTC ETF. At kasama dito ang JP Morgan, ang pinakamalaking bangko sa Amerika, at Jane Street, isang pangunahing trading firm. Bukod dito, inihayag din ng Valkyries Investment, isa sa mga investment manager na nagbabalak na magbulunsad ng mag-launch ng BTC ETF, na pinili nila ang Jane Street at ang financial services company na Cantor Fitzgerald bilang mga AP. Naalala mo ba noong nagtagumpay ang Grayscale noong August? Yan, may nakakaalala pa rin po ba sa inyo dyan? Kaya ayan, ipinahayag ng isang US Appeal Court na walang makatarungang dahilan ang SEC para tanggalin ang kahilingan ng Grayscale na gawing ETF ang kanilang GBTC fund. Ayan, simula noon sumali na ang Grayscale sa karera ng ETF at pinili na nila ang Jane Street at Virtue bilang mga AP noong June 2022 habang hinihintay ang approval. Ang patuloy na development na ito ay nagpapakita ng pagpasok ng malalaking institutional na players sa Bitcoin market. Isang trend na inaasahan ng maraming commentator sa industriya. Tandaan na malamang na mas marami pang institution sa Amerika ang sasali sa listahan ng mga AP para sa mga darating na BTC ETF. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, ang pangkalatang consensus ay nagpapahiwatig na malapit ng maaprubahan ng US SEC ang isang spot BTC ETF. Gayunpaman, iminungkahi ng makailang ulat ng Matrixport na maaring tanggihan ng regulatory agency ang lahat ng mga aplikasyon ng ETF ngayong buwan dahil sa hindi pagtugon sa mga pamantayan na ito. Yan, hindi raw po nila na-meet yung mga standards. Kaya yan, sa madaling salita, ay maraming malalaking institusyon ang nagpapakita ng interes sa mga darating na BTC ETF. Sa kabila ng mga positibong pag-unlad or development, ay may posibilidad pa rin na tanggihan ng US SEC ang lahat ng mga aplikasyon ng ETF dahil sa hindi pagtugon sa mga pamantayan nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.